El Maestro Speaks. El Maestro Speaks El Maestro Speaks. Podcast. And we are recording, sir. Hello, Pastor. Hello. Long time no see. Oy, magandang hapon ha. Salamat ha sa pagkakataon ulit. Oo. Alam mo, yung last na kwentuhan natin is parang, parang nakaka-touch na, alam mo yung, wow, sana meron din akong, yung sinasabi mo sa sarili mo, sana meron din akong ganun na, parang yung strength, yung lakas kumbaga, na kahit ano man nangyayari, ganun pa rin ang tiwala sa Panginoon. And mga 3 araw na naghahanap ako ng sino bang ilalagay ko ngayong linggong episode. Naalala ko, may napanaginipan ako tungkol sa forgiveness. Yes, okay. And then, saktong-sakto rin, may nangyari na. Pero ikukwento ko sa iyo mamaya yung kwento. Abangan nila yan. Oh. Hindi, ikukwento ko sa off the record. Off the record ba? Yun. Pero may parang nakita rin kasi ako. Parang na-meet ko yung shadow or yung nightmare ko nung high school. Okay. At parang naramdaman ko na parang wala pa rin yung, parang wala pang forgiveness. Parang, though sa aking part, parang sa akin is may kasalanan naman ako. Pero parang bakit nandun pa rin yung nandun pa rin yung view ko nung teenager ako na may kasalanan din siya. Yung angas ko at yung galit ko nung teenager ako na pag makakasalubong ko ito, lagot sa akin to. Hanggang ngayon, nasa lagpas 30 na tayo, nandun pa rin. Oo, okay. Ang ibig sabihin nito, napatawad ko na ba to? Ayun, tama. Oo. Pero yun, mapagkukwentuhan natin yun mamaya. Ayan. Pero gusto kong share mo muna sa ating mga listeners kung ano yung parang pinagkakabisihan natin ngayon. Ay, ngayon, sa grasya ng Lord, magician host, gano'n, birthday artist, and meron akong basking every Sunday dyan sa Session Road. And also, meron kaming, by the grace of God, stand-up comedy. Pero malinis, ha? Hindi magmumura, bawal yun. Bawal yun. Abangan ho nyo yan. Stand-up comedy sa yan? Sa may comedy bars ba tayo dito? Ano yan? Cafe yun, cafe. Sa cafe. Mga nagsisimulang stand-up comedian. Nag-approach din naman sa atin. Yes, oo na. Anong pangalan ng lugar? Sa Ginto Cafe. Tinan mo, mayayamanin. Ginto Cafe. Ginto Cafe. Oo, yan. Dapat siguro may ginto kayo. Ginto ka. Ininom nyo mga silver na inom. Mga bruised na kape. Gano'n. Pero cafe siya. Cafe siya. Huwag kayong mag-alala. Bawal ang alak doon. So kung gusto niyo sampulan mo nga kami nung kasi dito sa atin sa Highlands parang Slangay nga awanti kwatayuti stand-up comedy. Ano ba yung stand-up comedy? Stand-up comedy kasi maraming pinanggagalingan yan. Pwede rin sa akin na pag nagsusulat ka kasi, pwede mong gamitin yung mga simple ditong nakikita mo na may nakakatawang mga pangyayari na pwede mong gawing nakakatawa. Actually, marami nakakatawa na nakakatawa sa paligid kung magiging mag-obserba ka lang. Okay. So, yun ang isa sa mga nakuha kong idea rin. Actually, may mga writers kasi akong mga nagpapamentor din naman tayo. Paano ba magsulat ng ganito? So, yun ang gagawin mo is parang ikukwento mo yun. Ikwento mo yung mga situational, ano nangyayari. Paano nga ba kung si Digong ay naging... Ako kasi, ang setup ko kasi, gusto ko, yung para sa akin, paano naging pastor si Duterte, paano siya mag-preach ngayon? Di ba? Yung mga in-imagine mo ba yun? Ayun. Di ba? Gusto niyo malaman? Gusto niyo malaman? Ginto Cafe. Loben. So yung gano'n, actually marami nakakatawa na pwede mong pag-usapan na maging material, sabi nga nila. So, kasi yung kultura ng yung stand-up comedy nito, parang parang hiniram natin ito sa Amerika. Tama. So hindi masyadong
hindi masyadong parang hindi masyadong alam dito sa atin. Pero kung para sa mga para sa kaalaman ng mga hindi ka nakakaalam, kung napapanood nyo or na alam nyo, kilala nyo sina Vice Ganda, Oh, yun. Alan Kay, Oo. galing sila sa mga comedy bars. At jokes. ang nakakalungkot lang na minsan may mga nakakatawa naman pwedeng gawing mas magaan yung material pero siyempre kailangan din naman nating balansehin. No? Balanse. Oo. Para hindi masyadong nakakasakit na nakakatawa. Nakakasakit. Oo. Kaya sa may mga pamamaraan din. Parang clown lang din yun eh. Oo. Yung clown, ibang pagpapatawa sa mga bata. True acting din. Oo, Physical. physical yun. Sa pagsasalita, ganun din. Okay. Yun. Kasi parang, sige, kaya bigay mo na yung schedule mo doon at pupunta. Oo. Loobin. Actually, pinaplano ko, inaano ko siya. Sinabihan na ako pero siyempre, inaano ko pa rin. Tinitimbang ko paano nga ba. Pero abangan nyo, magpo-post ako. Oo. Pero meron ng mga meron ng mga nagsushow doon na ibang comedians. Meron. Mga kumbaga mga baguhang mga komedyante rin na tubong Baguio. Baguio. Actually, maraming magagaling na komedyante rito. Ginto Cafe. Saan ba yun? Sa Session Road yan. Session Road, ha? Oo. Yun ang problema. Para date ko nga doon si Mrs. Sabi mo, walang alak. Kape lang. Kape lang. Kape lang. wala din tubig. Ganun lang. Wala. Yan ba? Papakin nyo na lang ganun. No? Pika-pika pero kape. Paano ka na gumagawa ng mga materials mo? Actually, ito yung actually, tayong tao kasi, limitado tayo, ha? Ako sinusulat ko yung mga joke na nakikita ko. Kasi talagang sinusulat. Sinusulat ko, oo. Sinusulat ko yung sa cellphone minsan, yung mga nakikita kong nangyayari. Halimbawa, pag may nakita akong halimbawa, na traffic enforcer. Di ba? May matututo ka. Ano kaya ito kung yung trabaho niya dinala niya sa bahay? Di ba? Kain na! Di ba? Ano ba yan? Di ba yung mga gano'n? Di ba? Di ba? Bilisan mo sa CR! Ako naman! Yung mga gano'n. Marami nakakatawa. Actually, doon nakita ko. Pwede yun, ha? Yung gagawin mo. Bibigyan mo na lang ng paano mo i-deliver. Pahahabain yung kwento bago ibigay yung punchline. Yung kwento, gano'n, di ba? Di ba? Sensitive din ba yung mga kasama yung comedians dito kasi mga ilang buwan na siguro yung nakaraan nung narinig natin yung issue ni Alex Calleja. Doon sa binintang na parang ninakaw daw niya yung joke. Actually, pero sa inyo, so pag nagsulat kayo, inaano nyo ba na baka meron na to? Yun. Actually, medyo kailangan meron. No? Pero isa sa mga inahangaan kong writers, sabi ito galing din to kay Brad Pitt. Si Brad Pitt, siya yung writer ng Walang Darila, Walang Dariles, ang dating doon. Yeah. Yung mga komedyante, mga writers to. Kagaya din ni Alex. Ang sabi niya ganito, ang joke, pag nirelease mo yan, hindi mo na pagmamayari. Okay. Hindi mo maiiwasan na kopyahin nila. Okay. Huwag mong i-release para hindi nila nakawin. Yun ang sabi niya. Pero, sabi naman niya nakuha ko, pwede mo naman gamitin yun, ibahin mo lang. Pero, actually, hanggat maaari, gumawa ka original. Kaya hindi ako nag-aano ng mga joke ko. Pag bahala ako. Hirap di ba? Parang walang copyright. Walang copyright. Saka, hindi ko masyadong binibidyo. Hindi ako nagbibidyo. Magandang mo kasi. Di ba? Di ba? Meron kasing isang comedian, isang podcaster din sa Amerika na sumikat siya. Lalo noong may kinall out siya. Ano ba yung Tagalog ng kinall out? Yung parang sinabihan niya na ikaw magnanakaw ka ng joke. Habang nagkukwentuhan sila doon sa stage, kasi comedy bar pinangyarihan, habang nagkukwento sila doon sa stage,
nung una parang galit yung mga tao sa kanya. Dinidisturb mo yung show. Habang nagkukwentuhan sila, parang nakikita tuloy na totoo yung sinasabi niya na yung isang kasama nila nagnakaw ng joke. So very sensitive sila doon. Pero tama, kasi pinaghirapan mo din mo yun. Pinag-isipan mo. Pinag-isipan mo. Ano. Pero tama yung sinabi mo rin na once na inilabas mo yan, kasi yung joke mo kanila, pwede kong gayahin yun. Hindi na sa'yo yun. Hindi na sa'yo. Pero pwede kong gayahin yun, hindi ko lang gagamitin na iper-perform. Gagamitin ko lang sa mga kaibigan. Ano may jamming kayo. Pwede. So parang totoo yung sinabi ni Brad Pitt na parang hindi na sa'yo. Wala na. Inilabas mo na kinuha na niya. Di ba? Nirelease mo, wag kang mag-joke. Pero bilang paggalang, kasi pinaghirapan nga naman ang Tama. Kaya ako pag gumagamit ako ng joke sa puppetry, papaalam ako pag material nung sinasabi, bro, gamitin ko to ha. Pinapaalam ko. Yung pagsusulat mo ng script para sa stand-up comedy at para doon sa ventriloquism, para sa mga para maging standalone podcast ito. Si Pastor Marvin at the same time ay isang ventriloquist. Ventriloquist yung kaya niyang pagsalitain yung mga bagay na hindi nagsasalita. Ganun, pwede. So yung pagsusulat mo ng script doon, parehas din ba? Yung pagsusulat mo sa mga joke mo? Actually, ang joke kasi, may binabagayang audience yan eh. Yung joke na susulatin mo, hindi mo nang pwede, albawa, nasa kalsada tayo. Magkakaunawan tayo sa joke na pangkalsada. Yung pang-doktor naman. So, ibig sabihin, iba, pang-bata, iba rin. So, ganun magkakaiba. Magkakaiba ang pamamaraan. Although nandun na yun eh. Nandun na. Ako naman hindi ako magaling na manunulat kiklaruhin ko yan. Yung konting alam ko lang na tinuro din sa akin ganun. Yeah. So ganun. Pero lahat ng mga materials mo sinusulat mo talaga. Nagsusulat ako. Tapos kailangan mong i-save sa cellphone o kaya kasi tao ka makakalimutan mo. Susunod ko dito. Mga ganun may pagkakataon mabablank out. Gagawa ka na. Teka lang, may nag-text sa akin. Teka lang, pala nagbabasa ka na. Ulo ko to Yun ang kahalaga ng pagsusulat. Kasi inimitado tayo. Yun din ang sabi ni Alex Calleja. Sa pagsusulat niya, talagang hindi lang yung hindi kaya ko, hindi kailangan magsulat ka talaga. O yung sulat na talaga na gagamit ka ng ballpen. May face ako diyan may mga bahagi ng buhay ko na. Kasi parang nung una may cellphone na nga. Picturean mo na lang, di ba? May cellphone naman, type mo na lang kasi may mga note app sa cellphone, type mo na lang. Pero nung lately lang na ito, parang akong natutuklasan ko na habang sinusulat mo, parang may mga iba pang idea na dumadagdag. Tapos pag minsan, yung sinulat mo, mas mahirap makalimutan kaysa yung tinype mo. Kasi inimahimay mo. Ganito. Ang iisip mo eh. Tama. Ako ngayon, pinipilit ko yung mga bata, isulat nyo. Kasi kapag may nilagay ka dito, sir, pwede picturean na lang. Hindi, sulat nyo. Kasi pag sinulat nyo, mas matagal maintindihan. Makalimutan. Sabi kong ganun sa kanila. Yung naman ngayon, yung pinagkakabisihan mo sa para sa mga listeners natin, mahilig sa drama. Ay, oo naman. Bumalik na ako eh. Bumalik ako sa drama productions. Awa ng Diyos. Doon naman ako nanggaling. Doon. So ngayon, mas marami lang kasi noon Ilocano lang may Tagalog na. May Tagalog. At minsan, Ilocano, babasahin mo yung script. Ilocano mo siyang binabasa, inaak mo siya ng Tagalog. Kaya ubusan ng di ba? Ganun. Mali yata. So yung ganun, may pagkakataon na ganun. Wala pag walang translator na available. Saka si yung app na pag pina-translate mo sa kanya, layo, nababago yung kwento. Mas malalim, mas malalim. Or iba yung word na ginamit. Kaya dapat yung mga
medyo talagang kailangan gano'n. Medyo uupuan mo din talaga. So, ang Yun papel mo dun sa drama production, ikaw yung voice actor. nagbo-voice actor. Minsan, nagta-translate na kami, actual din. Oo. Tapos, may nagsusulat din ho ba kayo ng mga... Sabi nila magsulat ako pero hindi na ako magsusulat. Nung nakaraan, may isinulat ako sa ibang istasyon. Meron kaming ginawa. Naman, magsulat kami. Isang AM din pero hindi sa ngayon sa akin. Nagsulat kami ng ano doon. Hindi, pwede naman nating sabihin kung anong mga... Oo. Wala naman. Oo. Kasi pwede ba sabihin? Yes! Okay lang. Nung may ginawa kaming proyekto dyan, sa programa ni Ma'am Connie Anungos, ang programa kasi yun, may talk show, tas may drama. Doon kami naggawa sa RPN DCBS with Sir Joel Ngiao. Sa RPN DCBS. Lagi kong sinasabi, hindi ko lang alam, pero lagi kong sinasabi, yun nga, yung sinasabi ko rin sa Pastor. You have to make your own podcast. Spotify or YouTube man yan. Na pwede nating dalhin yung talent mo doon. Ayun, pwede. Yun. Kasi yun ang ano na ngayon eh. Tapos yung nakikita, sobrang talented kayo. Ay, awa lang ng Diyos. Awa lang ng Diyos. Number one fan niyo ako actually. Yung mga ginagawa niyo. Salamat. Grabe. So sabi ko rin is, yun sana ang tingnan ng mga natin, content creators natin ngayon. Yung itong podcasting na ito na pwede nating dalhin. Yung format na kwentuhan. Lagyan mo ng drama na gano'n. Tama. Kasi naghahanap ako ng mga podcast, yung mga drama sa Spotify ko, konti lang eh. Merong mga pinopost yung mga Bombo Radyo pero hindi na updated. So, dito naman kasi parang mas mabili yung Facebook sa atin. Pero pwede namang ilagay natin sa Facebook. Pwede natin sa Spotify. Okay. Nasi-save dyan. Yung sabi natin kanina, hindi ngayon ang time pero malay mo. yung time. Mahinog sa susunod na di ba? Oo, darating yung time. Parang nagtatanim kumbaga tayo. Yan. Umpisa natin yan. Oo naman. In the future, may mga time tayo, gawan natin ng account. Yan. Dun sa pag-uusapan natin na yan about sa tinatanong ko kayo na. Pero bago tayo pumunta doon sa part ng forgiveness, para malaman at para maging standalone podcast episode ito, pahapyaw na kwento tungkol sa buhay mo at kung bakit yung parang yung sinasabi natin kanina na ikaw yung parang tao na makakapagsabi doon sa mga or ikaw yung mga tao na makakapag-share doon sa steps ng pagpapatawad. Okay. Sino ba si Kuya Marvin? Ganito. Para mas maintindihan nila at mas makilala tayo, sino nga ba si Kuya Marvin? Si Kuya Marvin na isa po kong resulta nga ng karahasan na nangyari sa buhay ng nanay ko. 11 years old, ang aking nanay ay na-rape. Gawa nga ng tahirap ng buhay sa Baguio. Sumama siya ng tulong, may sinamaan siya. Doon nangyari sa Manila. Ilang beses siyang na-rape doon. At sa madaling salita, yung nag-rape sa tatay, sa nanay ko, yun yung tatay ko. Sa madaling salita, rapist yung tatay ko. Siyempre, hindi mo rin maiiwasan na sa edad niyo 11 years old, dapat nag-aaral, nakapokus sa mga bagay na... Grade 5 sa nabuntis na hindi inaasahan, traumatic experience. Ang ginawa ng nanay ko, ipinanganak niya ako pagkatapos noon. Para siguro makalimutan din yung mga madilim na pangyayari sa buhay niya. At itinaguyod din ako kahit papaano. Although sa isang taon, nakikita lang kami mga 2-3 beses. Isang taon? Sa isang taon, gano'n. Siyempre, murang edad. Yun ang sitwasyon niya. Sino parang nagpalaki sa'yo? Iba-ibang tao. Mayroon kaibigan, mayroong yung kapag-anak. So, iba-ibang taong kinalakihan ko. Sa madaling salita, lumaki ako na hindi ko nararanasan ng isang yakap ng ama at sobrang pag-aaruga ng isang ina.
Yun talaga. Sa totoo, araw-araw na may tampo talaga ako. Mm. 'Di ba? Minsan tatanungin mo, pwede naman akong may panganak sa buong pamilya. Yeah. Na meron kang tatay na mapagsusumbuhan. Ay, hindi ko na kaya. Pwede bang bigyan mo ko? Yung mga ganon. So, talaga, yung mga panahon na yon, naalala ko pa, nasa kalsada ako, namalimos din ako, ha? Oh. Oo. Namalimos ako. Kaya, yung sa lansangan, naiintindihan ko yung sitwasyon nila. Na kumakalam yung sikmura mo, nagagawin mo lahat para makakain ka lang. Mm. Wala nang masama or hindi sa inyo. Makakalimutan mong sarili mo eh. Kasi ang mahalaga sa'yo, yung Makakain sikmura, ka. makakain ka. Malimos. Ang tawag sa akin, nakakatawa to, pero totoo, itang unat. Ano? Itang unat. Itang unat. O kasi yung mga ita na kasama ko dati. Saka, namalimos kami, mga ita kasama ko. Ay, yung buhok mo yung unat. Yung parang, Oo, sa lahat ng mga ita, ako yung kakaiba. Oo, kasama ko sila. Oo, nakasama kasi naging kaibigan ko noon. Sa provincial ng hospital ng Tarlac kasi doon meron silang mga nandoon sila sa kalsada, doon sila kumakain, doon sila natutulog, naging kaibigan ko. Doon ko naranasan talagang mamalimos. Doon ko na may pagkakataon din sa sarili mo na maawa ka sa sarili mo pero wala kang magawa. Ano yan? Parang nung inaalagaan ka ng mga kaibigan, kapamilya. Oo. May bakit ka biglang umalis doon? Hindi ba maganda yung trato? Or talagang may parang hinahanap ka lang? Nangyari kasi sa akin. Diba? May nag-aalaga sa akin. Tapos, darating yung nanay ko, ililipat na naman ako. Pasa-pasa yun. Pasa-pasa. So, siyempre, bawat tahanan may sariling kultura yun. Kumbaga, hindi ka makasabay. Hindi ka makasabay. May pagkakataon pa noon na naalala ko yung tinira namin yung pagkain ng aso. Yung tira-tira, yun ang kakainin mo. Yung tapos na silang kumain, hindi mo sila pwedeng sabayan. Yung nakitirahan ko dati, iniwan ako ng nanay ko doon na gano'n. Talagang, gano'n. So, hindi ko sinasabi to dahil ang nanay ko ay sobrang sama. Ngayong panahon nito, naintindihan ko din. Bakit niya nagawa kasi hindi pa siya handa sa oras. Tama. Isipin niyo mga kaibigan, 11 years old. May mga may mga babae na magkakanak sa normal na edad, 20s, mga ganun. Meron pa rin silang magagawang kasalanan. So, just imagine yung nanay niya na 11 years old. And at the same time, the way, yung paraan ng pagkakabuo ng anak niya is hindi maganda. Saka, isang bagay na naalala ko noon. Actually, mabuti ang Diyos kasi pinapalaglag talaga ako noon. Sinabi rin sa akin yun ng nanay ko na every time na noon pa lang pala yung pinagbubuntis perpetrator, pa lang ako. Yung criminal. Oo, pinapalaglag. Palaglag ka. Pinapainom. Pero doon ko nakita na may dahilan pala ang Diyos. Pinapalaglag. May pinapainom. Actually, may pinapainom sa nanay ko galing sa Quiapo kasi Manila noon. Sa Quiapo yung mga ugat-ugat. Naalala ko, meron pa yata yung Cortal, saka Sprite yata. Pero sa awa ng Panginoon, parang milagro na nabuhay ako. May plano ang Diyos. So yun yung buhay ni Kuya Marvin na at pagkatapos noon, siyempre wala akong magulang. Doon ako, nung lumalaki na ako, manigalit Wala ka naman uwi ang pamilya Wala naman akong tanay na Tapos iiwan ako ng nanay ko. Siyempre bata. Itong ginagawa naman ng nanay ko. Siyempre, siya yung tipo ng babae na naghahanap ng magmamahal sa kanya. Nakailang asawang nanay ko. 5. Sa 5 yun, iniiwan niya ako doon, tapos aalis siya magtatrabaho. Tapos yung stepfather ko, hindi ko nakakalimutan nun, yung tiga Tarlac. Talagang binubugbog ako. Gagawa kami ng, sa Tarlac kasi, doon sa Pinter. Ang kinabubuhay nila, gumagawa sila ng hollow blocks. Hollow blocks. Nandun ako. Ang ginagawa ko, naglilinis ako ng paleta,
nagkakamada ng hollow blocks. Oo. At may mga pagkakataon pa na papasok ako sa school na simisimento yung dito ko. Kailangan ko Ilang taong ka na dito? 9 years old, 10 years old pa lang ako. Dapat nandun na ako sa school, di ba? School saan? Kikis-kis ako ng paleta. Tapos, alam mo yung hollow blocks, yung ginagawa, yung bakal nun sa ilalim, kinakaskas namin yun, binababad sa langis. Tapos kapag tuyo na yung hollow blocks, kinakamada namin. Kamada. May mga pagkakataon na pumapasok ko sa school, ganun. Tapos, sa madaling salita, panigalit ang puso ko nung araw na yun. At habang nang lumalaki ako, kasama ko yun, doon ako, habang ang ginagawa ko nun, baliktad. Oo. Ako ang binubugbog sa loob, pero sa labas ako nang bubugbog. Baliktad. Yun ang ginagawa ko nung araw. Kasi nga, wala naman. Pakiramdam ko, wala naman nagmamahal sa akin. Nagtropa ako. Yun na yung barkada. Doon ako mas lalong napasama nung nagbarkada na ako. So, yung parang ikaw yung isang totoong ehemplo or halimbawa ng kasi meron kasing may sinasabi na sometimes sa lahat ng pagkakataon or karamihan pinipilit kong mag-Tagalog. Ay na walang halong English. Mabalin naman Ilocano tayo. Karamihan daw ng mga nambubuli ay nabubuli din sila sa bahay nila. At yun sinabi mo kanina na doon sa bahay niyo, ikaw yung nabubugbog. Paglabas mo naman, ikaw naman yung tagabugbog. Yun baliktad. Panigalit ako noon. Parang doon mo inilalabas yung galit mo. Talaga, yun ang nangyari sa akin. Lahat ba ng mga stepfather mo na yun, medyo may naranasan ka sa kanila na... May mga naranasan akong hindi maganda talaga. Sa kanila lahat. Sa kanila. May mga, siyempre, hindi mo naman masisisi, hindi naman nakakadugog. Tapos gano'n pa ako. Tapos doon na, nung nagparkada na ako, doon ako napasama. Nagtinda ako ng marijuana, nakulong ako. Kasi nga, ang comfort ko, barkada noon eh. Pag magkasama ko sila, wow, parang ayaw ko nung maghiwalay kami. Kaya lahat kami, pag magnanakaw kami noon. Ganun talaga, wasakan ng buhay. So, ganun ang buhay ko noon bago ko pa naging maayos sa awan ng Panginoon. At yung sinabi mo, labas-pasok ka noon sa... Nasubukan ko makulong, ha? Labas-pasok ka sa kulungan. Actually, yun? Isang beses ako lumabas. Pero sa barangay, grabe, suki kami ng barangay. Puno ng yung logbook. Oo. Ikaw na naman, roadman ang tawag sa akin noon eh. Ikaw na naman, kayo na naman, mga ganun. So, ibig sabihin, nasubukan mo yung, kasi, aminin natin. Sinasabi na, child abuse. Pero minsan, yung mga barangay tanod natin dyan, pumipitik yung mga yan. Ako, nasubukan ko ito Totoo itong naranasan ko na hindi ko makakalimutan. Although napatawad ko na yung gumawa sa akin. Yung pen-pen di sa harapin ng kutsilyo. Ginoon ako. Kutsilyo talaga? Kutsilyo talaga. Ginoon. Kasi nakaw yung kaso namin eh. Nagnakaw kami eh. Parang may pinenpin ako doon ko na parang yung pawis ko hindi na pataas na sa nervous. Di ko na nasasabi, ang kulong-kulong, kuya. So, sobrang nervous ko nung araw. So, doon ko naranasan. Ini-imagine ko pa nga lang medyo... Talagang sabi ko, galit ako. Tapos yung barkada ko, diniin ako nung nasa loob kami. Lahat ng bunton, siya ang gumawa, siya. Galit na galit ako nung araw na yun. Sobrang galit ako. So parang everyday sa araw-araw ng pamumuhay mo, yung umpisa nung parang nagkamalay ka na yun, parang nadadagdagan yung galit mo. Nadadagdagan yung galit ko. Tapos may pagkakataon pa, hindi ka pa nanliligaw, busted ka na. Hindi, akala ko medyo lapitin ka nun kasi yung boses mo. Oo naman. Pero yun, totoo may mga sabi ko nga, totoo yun. Bago ako manligaw didiga ako pa lang, busted na ako agad. Naalala ko, tumalong ako sa tulay eh. Yung mga barkada ko, pag
Kaya kapag alumni, alam mo sa alumni totoo, yung pinakamatalino, medyo makakalimutan eh. Pero yung nakakatawang nangyari na hindi makakalimutan. Yung mga kalokohan yung ginawa, yung sikat ka doon. Di ba tumalo? Basag-basa ako. Maloko ka. Basag-basa ako. Umuwi ako sa bahay namin. Siyempre, doon, binasted niya ako. May tulay doon pa uwi kami. Tumalon ako. Para ako Malinis naman yung tubig. Medyo masapa, kalabaw yan. Umuwi ako, tawa. Ano nangyayari sa'yo? Hindi mo. Alala ko pa ang pangalan niya eh. Si Jenna Valeroso. Saka mo naroon ngayon, di ba? Friend na kami. Tapos, pero hindi mo pa naliwagawan, binasted. Binasted na ako. Alam mo yung talagang prepare ako, nag-gel. Ano uso ng gel, di ba? Yung gel, yung pagkanaot. Yung gel, yung gel. Yung patas mo pa ng... Tapos naligo rin tayo. Tapos yung pala, nakita ko, di ba? Meron na palang jowa. Sakit to, no? Nakita ko tuloy, tumalon na ako. Yung mga ganung bagay na hindi mo makakalimutan na masakit talaga. Tapos meron pang isa. Teacher naman nagsabi, hindi ko masisisi yung teacher. Yun naman medyo sa tingin ko may pag-asa. May pag-asa. Tapos, nakalain mo, mag-uusap sila, malapit pa sa marinig ko rin. Alam mo dyan, wala kang mapapala dyan. Mag-aral ka. Alam mo, bilang, siyempre, hindi mo maintindihan, teacher mo eh. Sama ng loob lang, nung panahon, sama ng loob. Sayang, muntikan na ako makaisa. Oo nga, no. May pag-asa. Yung isa naman, kahit papaano may pag-asa na ako. Kasi, first step na tayo, first move. Binarahan ka lang. Tapos nung pagkatapos nung namin, mga 1 week, alam mo sa high school, di ba? Late na kami umuwi. Kami, nag-uusap kami. Napapansin ko, pakiramdam ko, may pag-asa to, men. Oo. Kung nakiuli kami. Marka, salis ka muna, doon ka muna. Layo doon, tas hanggang doon dito, tas pinalis ako. Ang lakas ng boses na huwag ka lang mapapala sa na yan. Grabe talaga, nasa gilid ako. Tantado to. Totoo yung mga ganun. Ano ko to pag-asa, muntikan na nga lang eh. Mga ganung bagay na minsan iinday natin bilang isang tao. At naaalala ko yun. Pero yung yung sakit. wala na. Parang, nakikita natin, tinawa-tawa. Tinatawa. Pag natatawanan mo, alaala. Tapos nung alumni namin, saka yung teacher ko, kachat ko na. Yung mga, actually nagulat sila eh. Pastor ka na. Paano? Ano nangyari, Miracle? Yung actually noon, doon ko nakita na may plano ang Diyos. Sa anong parte ng buhay mo yung parang lahat ng yung parang inumpisan mo nang sabihin ng kasalanan mo to or may time ba? May panahon ba na sinisi mo na yung nanay mo? May pagkakataon actually, mararamdaman mo yan sa mga panahon na pinakamahalaga na wala sila. Naalala ko, birthday ko, wala siya. Wala siyang birthday. Wala siya yung mga birthday ko, yung graduation ko, na wala ako pupunta. Wala naman papanik sa akin eh. Sobrang nagtampo ko sa kanya. At isa sa mga bagay na alala ko na sinabi ko, hindi ko naman kailangan yung perang ibibigay mo sa akin eh. Kailangan ko yung oras mo sana. Yun yung talagang masakit. Oras. Kasi bilang isang bata na lumalaki, yun eh. Kaya ganoon, sobrang tampo ko sa kanya. May pagkakataon na eh. Mamatay na lang. Totoo. Siyempre, bilang isang tao eh. Mamatay na lang. Mamatay na lang din ako. Yung mga pagkakataon na ganoon talaga. Galit na galit ako sa kanya. Sinisi ko siya. Nag-attempt ka rin ng... Oo. Ilang beses din. Na iniisip ko. Yun ay dulot ng galit. Gulot ng galit. Siyempre, wala kang mapagsabihan. Wala kang mapagsumbungan. Nay, pagod na ako. Tay,
This podcast is brought to you by St. Lucie Multi-Purpose Cooperative. They have their branch at Mankayan and the sub-office at the second floor of ABC Building, Palmville, Puguis, La Trinidad, Benguet. Wala eh. Wala. Lalo na pag mag-isa ako. Eh, mga tao nun, iniiwasan ako. Siyempre, sa barangay, isuki kami ng barangay. Meron pang babae doon na ano yung... Huwag ka lalapit dyan kay isa yan. Tuturuan ka niya magnakaw. Munti ko sa pakay ko kaya to. May mga ganon. So talagang yun ang marka mo noon. Yung marka. Magnanakaw. Pag sinabing roadman, nanakaw, tarantado, hindi mapagkakatiwalaan. May mga pagkakataon ngayon, titignan ka, mukhang kriminal ka na kagad eh. Yun ang pinakamasakit. So talagang ano din, pagdating doon, na-master mo din yung dumikwat ng wallet na hindi naramdaman. Bintana dati, ganito. May pamamaraan kami. Ganun, papasok pa. Wow. Yung mga ganun. Sa edad na ano ako nun eh, hanggang high school ako nun. high school, mga 15, 15, 16, mga ganun. Tapos, elementary, halos ganun din. Ganon din. Ganun din ang ginagawa. Elementary, natuto na ako mag-marijuana dati. Naipakilala na sa akin yung marijuana talaga. Talagang yun ay, at lahat nun, dulot ng galit. Dulot ang galit at masasabi mo, walang nag-guide sa'yo. Walang nag-guide. Walang nag-guide Nagkawalan sa'yo. ng guide. So, nung nakilala mo yung Panginoon, paano mo nagawang napatawad mo ba nung nakilala mo yung Panginoon? Kasi yung kwentuhan natin nung dati is parang ilang beses ka ring bumalik. So, nung nakilala mo yung Panginoon, napatawad mo rin ba siya? Okay. Paano ko nakilala ang Panginoon? Ito, ang Diyos magaling. May bubugbugin sana kami. Kinakaasar ko nga, di ba nakwento ko? Si Christian. Christian din pangalan niya. Si Christian. Nakita namin sa basketballan, bubugbugin. Asang ako sa kanya. Grupo. Tirahin ko to. Siyempre, malakas ang loob mo. Wala ka namang pamilya. Hindi ko alam. May salita siyang binanggit sa akin. Bro, sama ka nga sa... Hindi ko naman kilala itong tao. Tapos, alam mo, parang may kakaibang parang hindi ko siya natanggihan. At doon, yung pinagdala niya sa akin, Encounter God Retreat, EGR, doon ko napatunayan. At nung pinag-uusapan yung cruise, wow, salamat sa Panginoon. Hindi natapos ang buhay ko na hindi ko siya nakilala. Doon nagsimula yung pagkakilala ko sa Panginoon. Ang Diyos pala natin ay Ama ng mga ulila. Siya yung takbuhan mo kapag wala kang halos wala na yung pag-asa, iniwan ka ng kaibigan mo. Then yung journey ko. After that, ayun na naman. Lakas-lakas ko. Siyempre, kumbaga kargado ka ng spiritual eh. Nagliliyab. Nagliliyab ka. Study, punta ako. Nagigita-gitara din ako doon ako natuto ng mag-gitara. Pinalam niya ako mag-gitara, tapos gano'n. After that, dumating yung pagsubok. Ang isang Kuya Marvin bumagsak. Naging mas malala. Nasama ako sa mga barkadang sabi natin, medyo labas-pasok din sa kulungan. Doon na ako, mas lalo kong lumala noon. Ano yung parang pagsubok na yun na parang nagpabagsak sa'yo? Pamilya rin. Pamilya din. So parang hindi mo pa siya napapatawad. Parang nadadagdagan ulit. Dadagdagan. Kasi ang demonyo, hindi naman niya hayaan na maging okay yung relasyon mo sa Diyos eh. Gagawa siya ng paraan para masira ang relasyon mo sa Diyos. Kaya nga ang ano niya, di ba? Pumatay, magnakaw, sumira. Habang lumalapit ako sa Panginoon, damor niya ako. Tapos, sa totoo lang, ito nakakatawa. Ang paglabas ko ng Encounter Retreat, mga ilang buwan lang, doon ko nakaranasan ng first kiss.
Totoo. Dapat noon pa sana, no? Doon pa sana. Totoo. Ganito palang pakiramdam na ito ah. Mm. Ganun talaga. Sabi ko. Oo. Kakaiba yung sitwasyon na yun. Malala ako. Tapos, eto na. Nagiinuman kami. Ito na yung talagang brutal ano nangyari. 4 kami magbabarkada. Ito, 4 kami magbabarkada. Si Paul, si Anthony, si July, ako. Nandito pa kayo mga ngayon. Yung 2 namatay na. Oh? Namatay na. Yung isa, nangulungan yata. Tapos, lumabas. Pati yung pamangkin niya. Oo. Ang nangyari ganito, nagiinuman kami. Siyempre, malakas loob mo, nasa influensya ka eh. May kaaway dun sa kabilang bahay. Oo. Talagang papatayin ng kaibigan ko talaga, pati pumunang itak talagang pinasok yung bahay, talagang ano. Nandun din ako. Nagbato, ako rin, kumuha ako ng bato. Siyempre, matakas ng dugo, wala ka ng pamilya. Buti kami, hindi nakapasok yung kaibigan ko. Yun palang sitwasyon yun. Gagawin ng Diyos para bumalik ako sa Baguio. Dito na, nasa Baguio na ako. Kinuha na ako ng nanay ko. Kasi yung nanay ko kasi, nag-stay na dito eh. Nag-stay. Ako naiwan ako dun. Sa Tarlac. Iniwan niya ako dun. Isa, dito siya. Kinuha niya ako dito. Yun. Tapos, ano na naman. Dito na naman, nagkalat na naman ako. Tinda naman kami ng marijuana. Palala ng palala. Oo. Ito hindi ko makakalimutan. Sa awa ng Diyos. May isang iskinita doon na parang bakit? Parang may puwersang kailangan ko duman. Hindi naman ako dumadaan. Dito naman ako dumadaan. Doon na mismo, sa lugar na yon, doon pala ako kakatagpuin ng Panginoon. Tapos doon, sa GCCF, okay? Doon na talaga ako, wow. Doon ko talaga nakita na ang Diyos ay mabuti sa akin. And then, habang tapos, dumating ang isang tao sa buhay ko na talaga nagpakilala sa akin sa Panginoon, si Pastor Rene Briones. Doon ko na-realize na yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay masigit pa sa mga kapalpakan natin ginagawa sa buhay. Tama. At nung nalaman ko ang doon ko na-encounter talaga sa ang Panginoon na talagang ito pala siya. Siya yung Diyos ng puno ng pagkakataon habang nakabayubay sa krus. Yeah. At every time na titingnan ko ang kanyang, actually, ang 7 huling wika ng Panginoon, patawarin mo sila. At doon ko na patunayan na ang salitang pagpapatawad ay hindi lamang ito madaling gawin sa pamamagitan ng ating pamaraan. Sabi mo kanina, sir, na pagpapatawad. Yeah. Alam nyo ba, paano nga ba magpatawad ang tao? Yun ang tanong mo kanina. Parang sugat yan na kapag ikaw ay nagalusan at kapag ikaw ay sinaksak na malalim, ang healing process nun, magkaiba. Although pares na sugat. Kapag ikaw ninakawan ng 5 piso at ikaw naman ay ninakawan ng 1 milyon, ibang usapan yon. Kapag ikaw ay chinismis, ikaw inabandona ng pamilya mo, ibang usapan yun. Ang punto ko ganito. Ang proseso ng pagpapatawad ay mahabang proseso. At ito'y mapangyayari lamang kung naintindihan natin kung ano tayo sa paningin ng Diyos. Isang bagay na hindi ko makakalimutan ang sabi sa salita ng Panginoon na tayo'y magpatawad kasi nga tayo ay resulta lang ng pagpapatawad ng ating Diyos. Hindi rin tayo papatawarin, di ba? At isang bagay na yon na sabi ko, nung nakita ko at napag-aralan ko itong bagay na ito na
ang tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo ay sumasalamin sa malalim na dahilan ng pagpapatawad sa atin. Mm. At doon ko na patunayan na ang pagpapatawad ay isang proseso, Yeah, isang proseso. at mapapadali ang prosesong yun kung tayo ay magpapaturo sa paanan ng ating Panginoong Diyos. So, mapapadali yung proseso kung parang hayaan natin na i-guide tayo ng Panginoong Diyos. At mas makilala natin siya. Mm. Alam nyo ba, sabi ng ng Psalm chapter 68 verse 5, our God is Father for those fatherless. Mm. Every time na binabasa ko ito, isang bagay ang bumabalik sa akin na kailangan ko patawarin ang aking tatay. Kasi ang aking tatay ay hindi perpektong tatay na maaring sa mga oras na ito ay kagaya ko rin na hindi perpektong tatay. Oo. Ang ating mga tatay ay may mga pagkukulang sa atin. Tao lang din. Diba? Tao lang din, nagkakamali, di ba? Bumabagsak minsan, napapagod. Oo, tama. At doon napatunayan, kailangan ko magpatawad. Mm. Nilet go ko yung tatay ko, Buhay pa ba siya? namatay na siya actually. Saka isa sa mga panalangin ko, Pero naibigay mo ba yung parang pagpapatawad sa kanya? pinatawad ko siya. Bago Siya, Oo. sabi ko nga, sana nasiran ko. Sabi ko, kung meron man akong unang sisiran yung tatay, Oo. yun talaga na. Kasi ako, pinatawad lang din ng Diyos. Sabi ko, kung meron mang isang tao siguro na sisiran ko yung tatay. Mm. Pero huli na ang lahat, nung nabalitaan ko na wala na siya. Mm. Pinatawad ko ang tatay ko. At syempre, yung nanay ko. At alam niyo mga kaibigan, sa mga tagapanood, tagapakinig sa mga oras na ito, hindi lang naman ang mga tao ang kailangan mong patawarin, pati ang sarili mo. Tama. Kasi tayong mga tao, alam niyo maraming, gaya ng sinabi ni Sir kanina, may mga pagkakataon na gusto na natin tapusin ang ating mga buhay. Kasi nga, kinukondem natin ang ating sarili. Mm. Tarantado ako, wala naman na akong direksyon sa buhay. Siraulo ako, barumbado, wala naman akong kwenta. Oo. Kailangan patawarin mo rin ang sarili mo na, o nga no. At may benepisyo ang pagpapatawad. Di ba? Kaya ang sabi mo kanina, paano ba magpatawad? Number 1, kailangan makita mong sarili mo, pinatawad lang din. Oo. Okay, actually, ang pagpapatawad ay isang, sabi ko nga, kung titimbangin yan, depende sa sugat eh. Iba yung nabasted ka, masakit yun. Masakit. Busted tayo. Iba yung nahuli mo yung asawa mo, may ibang kasamang lalaki. Mas masakit na naman. Mas masakit yon. Isang bagay na tinuruan ako ng Panginoon. Actually, nangyari sa akin yon. Okay lang ba? Nangyari sa akin yon. Pero, sabi ko nga, pinag-usapan natin, transparent naman tayo. Pero tinuruan ako ng Diyos, nangyari sa akin yon ilang beses. Kaya ang salitang pagpapatawad ay isang mahabang proseso na matututo tayo sa paanan ng Panginoong Diyos. Lalo na yung taong nakagawa sa iyo, malapit sa iyo at nakikita mo. Nakikita mo araw-araw. Nakikita mo araw-araw. Kasi kung hindi mo makikita siya wala kang pakialam sa kanya. Wala kang pakialam sa iyo. Hindi naman tayo at makikita. mas mabilis siguro yung proseso. Oo. Pero paano yung nakikita mo siya araw-araw? Kaya, isang bagay na, sabi ko nga, tingnan natin si Jesus. Sabi niya, di ba, sa salita ng Panginoon, Oo. na tumingin tayo sa Diyos, tumingin tayo sa Panginoong Jesucristo, siya ang una at huli. At siya ang magpapatibay ng ating pananampalataya. Si Jesus, na-betray. Ito nga, every time na babasahin natin ng Bible, makikilala natin si Jesus. Sa Book of Hebrews chapter 2, alam naman natin si Jesus, nagkatawang tao, hindi lamang para kaya niyang patunayan na malalampasan niya to para makapagsimpatya siya sa akin. Diba? Ibig sabihin, every time na nabibetray ka, sir, ano yung tinagan mo gamit tayo, sir? Clyde. Clyde, iintindihan kita kasi ako mismo nakaranas.
tinraidor ka ng mga taong malapit sa'yo, naintindihan kita, pinaranasan ko. Mm. Kaya kung babasahin natin ang salita ng Diyos, sumasalamin sa pagiging sa nangyayari sa atin sa mga nararanasan ng Panginoong Jesucristo noon. Naranasan niya yun doon, hindi para sabihin, ay kaya kong lampasan, kundi makipagsimpatya siya sa atin na naiintindihan kita. Yun ang every time na, siyempre bilang tao, bumabalik naman bumabalik. Pero kung titingnan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ko nga, ang pagpapatawad depende sa sugat. Mm. Mas madali magpatawad kung ang sugat ay mababaw. Mababaw. Pero tama rin ba yung sinasabi na ang pagpapatawad daw dapat walang kondisyon na papatawarin lang kita kung ganito, ulit. Papatawad ka. Dapat ibigay mo daw yung buong pagpapatawad ng walang kondisyon. Okay. Kasi hindi mo masasabing pagpapatawad yan kung may kondisyon. Okay. Para sa akin, kung titingnan natin sa Bible kasi, kung ibabase natin doon, sabi pa nga ni Lord Jesus, ipanalangin nyo ang inyong mga kaaway. Hindi mo naman sasabihin, hapos sapay kumakamatid nagdidiraas, may tumak niya kabiti, may galis. Hindi ganon. Diba? Tunog pilpilay kami, sakto pa kawanan. Sakto, nakabawi ako. Hindi nga ganon. Diba? Hindi mali. Magpapatawad ka kasi nga, nagpapatawad ka na walang kondisyon. O wag mo nang gagawin to, patatawarin kita. Tatandaan mo ito sir. Sa ayaw at sa gusto mo, sir, may mananakit sa'yo. At wala tayong kontrol doon. Yan. Sa lahat po na nakikinig nanonood dito, na maniwala man ho tayo sa hindi, sa ayaw at sa gusto natin, may mga taong mananakit sa'yo. At hindi sila nakangiti kapag ikay tumataas sa buhay. Tama. Yan. At hinihintay nilang pagbagsak mo. Hindi maiiwasan yan. Kaya nga sabi ko, ang salitang pagpapatawad pumapasok kapag nasaktan tayo. At anyone, walang excuse na hindi tayo masaktan. Okay, patatawarin kita, huwag mo nang gagawin, kondisyon yon. Okay. Hindi na pagpapatawad. Hindi na pagpapatawad yon. Kasi nga may kondisyon ka, paano kapag inulit yun, hindi mo na siya Sabi, kung meron man tayong kakausapin na tinuturan tayo na magpatawad, ang Panginoong Jesucristo, sabi niya kay Peter, sabi ni Peter, Lord, paano ko ba patatawarin? 77, di ba sabi niya? Ang sinasabi ni Jesus doon, magpatawad ka at magpatawad ka. So, ang pagpapatawad para sa akin ay hindi base sa aking feeling, hindi dahil sa aking kaisipan, kundi dahil sa kung ano ang nais ng Diyos. Yun ay kautusan ng Diyos. Yun ang Actually, utos ng Diyos yun. Hindi, kuya, sinaktan ako Hindi, utos nga yun Diba? Utos ng Diyos. Kung mahal mo ang Diyos, kaya nga sabi niya sa 1 John chapter 4 verse 9 na ang Diyos ay pag-ibig at ang umiibig ay kumikilala sa Diyos. At ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Okay. Pero naman, tanong ganito, kung paulit-ulit naman niya ginagawa, sinasadya. Di ba? Patatawarin mo pa ba? Ibang usapan na yun. Okay. Pero patatawarin siguro, pero yung lagi nating sinasabi na yung consequence ng action, yung karampatang parusa, kumbaga may kaukulang may kaukulang may resulta lahat ng ginagawa natin. At kung ano yung magiging resulta ng kanyang ginagawa, dapat niyang harapin yan. Alimbawa, ikaw, nagkagalit tayo ngayon, pinatawad kita, ginawa mo ulit. May pagkakataon hindi na kita papansinin. Ganun ang mangyayari. Although pinatawad kita, hindi na kita papansin, magsalubong tayo, hindi masama ang loob ko sa'yo, pero umiiwas ako, nasaktan mo ako. Parang ganun. So, may naalala lang akong kwento diyan. Na kasi shout out kay Apo Congressman Dumugan. During our podcast. Natanong ko yung paano yung It's okay, sir. lagay lang natin dito para paano mo nagagawa yung kasi yun din yung parang tanong ng kanyang mga anak na paano niya nagagawa yung politika, maraming binabatong putik sa kanya. Okay. Tapos pagkatapos ng politika, magkakaibigan na ulit sila ulit. Sabi niya is
Yun ang turo sa atin bilang isang Kristiyano, yung pagpapatawad. Tama. Pero meron siyang ikwento na isang priest yata ng Anglican. Hindi ko alam kung maalala ko pa ng tama yung kwento, pero victim yata ng murder yung parang kapatid niya. Pinatawad niya. So hindi nakulong yung gumawa. Ang sabi naman ni congressman is okay, patawarin natin. Utos ng Diyos 'yan. Pero yung pananagutan niya sa batas, Okay. dapat harapin niya. Anong parang opinion mo doon? Ako naniniwala ako na, sabi nga, ang gobyerno naman, noon may gobyerno naman na, di ba? Sa panahon ni Jesus, at si Jesus is nag-uubay doon. Kaya nga ibigay mo kay ibigay mo kano, di ba? So, gaya ng sinabi mo kanina, agree ako sa bagay na yun. Harapin kung ano. Harapin yung naging resulta. Sabi ko nga, depende kasi sa conviction. May kilala akong pastor. Isa sa mga nag-train sa amin sa children's ministry, ang senior pastor ng CCF, si Pastor Peter Tanchi, na ni-rape ang kanyang anak sa bawat sulok ng kanyang tahanan. Habang ginagawa yung mga rapist na yon, ginagawa ng rapist, nagba-Bible study si Pastor Peter. Dito ministry, hindi niya alam, yung kanyang anak nire-rape sa bawat suklok. Grabe, bawat kwarto pinasok yung babae kasi maganda nga eh. Diba? Kasi foreigner nga yung asawa ni Pastor Peter Tanchi. Ganun. So, ang conviction sa kanya, sabi ng Panginoon, huwag mo ipakulong. Direktang sina. Ngayon, isa siya sa mga pinakamalaking church sa Pilipinas. CCF. Oo. At ginamit niyo ng Diyos na maging daluyan ng pagpapatawad. Oo. So for me, okay yung sinabi niya. Pero kung ang conviction sa'yo ng Diyos ay bagay na, kung susundin mo siya, kung may papagawa ang Diyos sa'yo, bakit hindi mo patawarin? Kasi yun naman ang gusto ng Diyos eh. So, paano mo malalaman yun? Yung sasabihin ng Diyos sa'yo? So, talagang kailangang mag-meditate, prayer. Number one kasi, parang ano yan eh, parang sisimplehan natin. The more mo na kinakausap ang tatay mo, the more mo nalalaman kung anong gusto niya sabihin sa'yo. Tama. Okay, kailangan iluhod, manalangin, magbasa. At ako naniniwala, ang Diyos ay hindi nakakahon. Ibig sabihin, may pamamaraan siya na hindi malilimitahan ng kung anumang sino man. At maaring yun ito nga by the grace of God. Hindi naman tayo, grasya lang naman God. Yung hindi ko naranasan nung bata ako. Actually, hindi ko naranasan magkaroon ng clown sa birthday, hindi ko naranasan ng nagpapasaya sa mga bata. Ginamit ng Diyos yon. Ikaw na yung clown. Para ako na yung maging clown ng mga hindi makaano. Mag-birthday ka, ikaw na rin yung clown mo. Oo, di ba? So yun. So, sabi ko nga, minsan ang sugat ng nakaraan. Ito yung mga matalinhagang talagang natutunan ko sa Panginoon eh. Minsan ang sugat ng nakaraan ay magiging armas mo sa hinaharap. Ang sugat ng nakaraan, magiging sandata mo sa hinaharap. At kapupulutan ng aral ng mga tao. Uy, broken family pala siya. Minsan inaalaw ng God na lumaki tayo sa broken family para i-reach out natin yung mga broken families, yung mga kumakalamang sikmura, yung nasa sementeryo, yung mga batang hindi pinapansin, yung mga batang namamalimos. Kaya sa akin, malapit sa akin yung mga batang namamalimos. Kasi isang araw, naranasan natin yun. Kaya sabi ko nga, na ang pagpapatawad ay minsan proseso ng Diyos na mas makilala natin siya. Yung alam mo yung napagkukwentuhin natin yan, hindi ko alam kung nasabi ko na sa iyo. Bakit sa iyo napunta yan ganyang karanasan? At bakit hindi sa akin? Parang naano ko yung rason is parang naisip ko is kasi alam ng Diyos na kaya mo. Amen. Awa ng Diyos. Alam ng Diyos na kaya mo. At alam ng Diyos na gagamitin mo yung karanasan mong yan para magtawag pa ng mga lalapit sa Kanya. So,
yun siguro yung parang in a way, parang blessing, ano? Amen. Blessing. Yun ang daluyan ng grasya. Balik tayo dun sa yung personal. Paano, nung nangyari yun, buhay pa ba si mother ngayon? Or? Buhay na. Oo. Nung si mama, napatawad ko siya. Actually, nagyakapan din naman kami. Paano yung usapan yun? Kung pwede mong ma-share sa amin. Oo, actually, nung nagkasakit na yung nanay ko dito, actually, kung bakit siya nandito bumalik sa Baguio ulit, nagkaroon siya ng major, tapos doon na talaga ang pagkakataon na nagsama na kami matagal-tagal. At doon naman na naisama ko naman sa church siya. Tapos siya ngayon, may church na rin siya. Ito nice. maganda, na nakapagpatawaran na kami. Yung testimony niya rin naman ay naging na-share niya din sa iba. Na dati siyang nangyari sa kanya yun. Pero naging pagpapala rin siya. At active din siya sa mga Christian gathering, ganun. Actually, kwelang nanay ko. Oo, may kwela din. Di ko alam, baka doon yata ako nagmana eh. Baka. May nagtitiktok din yung nanay ko. Ganun. Siya yung ano. So yun, yun. At awan ng Panginoon, yung ganun man ang hindi maganda nangyari sa kanya, napatawad niya rin yung tatay ko. Yung tatay mo. Patawad niya rin. Grabe kasi. Traumatic yun. Hindi basta-basta. Hindi basta-basta. Mahirap yung proseso na yun. Proseso, tama. At pala, nakikita niya rin ako. Dati, pag nakikita niya ako, naisip ko din na naaalala niya yung tatay kong gumawa sa kanya. Pero ngayon, gusto na ako makita ng nanay ko. Every time nahanap niya, uy, dasan ba? Nung dati, ayaw niya ako makita. Sa isang dahilan, siguro nakikita niya yung resulta nung nangyari sa kanya. Binaligtad ng Diyos ngayon, miss na ako ng nanay ko. Nagchat-chat siya minsan. Minsan magpapakain. So, si dito siya sa Baguio. At Trinidad, so naman. La Trinidad. Hello to mother. Yan. Ganda ng kwento ng anak niya. Wow, awa ng Panginoon. Yung mga iba naman na parang nagkasala sa'yo na ito yung sinasabi natin kanina. Paliwanag mo yung yung mayroon kasing iba na nagsasabi na to be able to forgive para makapagpatawad ka, dapat kalimutan mo rin. Ayun. Nangyayari ba yun? Forgive and forget. Okay, ganito. Sabi ko nga, bilang isang tao, okay, mapapatawad kita. Ako, may mga bumugbog sa akin na pinatawad ko na sila. Pero every time na naaalala ko yun, Aray ko. nandun yung alaala pero yung Galit. yung galit nawawala. Pero hindi mo naman makakalimutan yun eh. Oo, di ba? Tama. Hindi mo makakalimutan yung mga taong nanakit sa'yo, nanira sa'yo, nagmarites sa'yo. Hindi mo na makakalimutan yun. At magagawa mo lang yun. Kailangan mong iluhod sa ating Panginoon. Kung tayo lang kasi, mangingibabaw yung lamo, magkwakti-batikwas tapno ko, gano'n, reventive tayo, di ba? Magre-revenge tayo, di ba? Totoo yun. Hindi mo makakalimutan. Hindi mo makakalimutan yung taong yun. Hindi mo makakalimutan yan. For me, sa aking pananaw sa bagay na yun, mapapatawad mo siya. Okay? Yung ginawa niya, maaalala mo't maaalala. Pero yung kirot at yung galit, mawawala na. Okay. Yung, balik natin doon sa kwento ko kanina. Ayan. Nung nakita ko yun, ang parang lumabas sa aking isip kasi is, parang isa siguro doon, yung pride ko. Kasi parang may kasalanan naman ako. Bakit nila ginawa yun? Pero parang sa akin kasi parang wala akong kasalanan. Nang dahil sa inyo, imbes na 4 years ko lang bubunuin yung high school, naging 5 years na. Parang gano'n. Parang gano'n. Pero yung parang naiisip ko lang habang nagkukwentuhan tayo is siguro yung isang dahilan kung bakit parang kahit na sinasabi kong wala na yun, matagal na yun, limutin na natin.
yung pride ko rin siguro na hindi ko inaamin na may mali ako. Kaya hindi ko rin naibibigay yung parang lubos na pagpapatawad man kung may kamali sila o mali sila sa akin. Parang yun din siguro. Kaya yeah, right in this podcast na aminin ko na may mali ako doon. Oo. Mali ako doon. Oo. Ito maganda. Sa pagpapatawad, hindi lang siya ang nagbibinipisyo, pati ikaw. Imagine mo ikaw hindi ka na alas 3, hindi ka nakakatulog. Ikaw. Samantalang inisip, nagmaya tulog na, agurok pa eh. Si Gaga, panunuto. Siyempre, panikim-kim ka, galit eh. Alas 4, agtay, makatulog, dahil yung arupang, kamalaglagip mo. Naninirahan rent-free dito. Di ba? Pero pag pinatawad mo siya, nakakalaya ka sa isang bilangguan na ng galit, di ba? So, yun yung bagay na, yun yung benepisyo ng pagpapatawad. At yun nga, sasabihin ko, Sayat, gusto natin may mananakit talaga sa atin. At hindi lahat ng tao may gusto sa'yo. Parte ng buhay. Parte ng buhay yan. Hindi maiiwasan yan. Di ba? Sabi nga si experience na lang ni Jesus di ba? Lahat naman, rejection, betrayal, lahat naranasan niya yan. Kaya sa mundong ito, example siya ng mararanasan natin dito. Na-betray ka, sige na-betray. Gutom, nireject ng family, nireject ng kanilang lugar, ganoon din. Pagpapatawad ay isang bagay na hindi natin magagawa sa ganang atin lang. Kasi kapag sarili mo, pwede kang magpatawad naman pero pag sa sarili mo, apakawang ka na, hanggang nakatip, mo dito kasi makapagulgura, dati utang na kanya ka, di ba? Di ba? Hindi So, hindi yan sa pamamagitan lang natin. Kailangan natin idulog sa Diyos. At alam nyo, kapag idinulog nyo sa Diyos, gaano man mas mapapagaan yung pagpapatawad ng atin. Although hindi po namin kayo minamadali na magpatawad kayo kagad. Kasi proseso. Proseso ang pagpapatawad. Kaya sabi ko, kunyari ngayon, pinatawad. Hindi, proseso pa rin yan. Proseso. Some steps might be shorter. May mga ibang hakbang na or proseso na mas maigsi. At meron din yung talagang nangangailangan ng oras. Sa proseso na yun, makakaya natin yun. Yung sabi ni Pastor Marvin kung isasanggunin natin sa Panginoon. At tingnan natin ang ginawa niya sa krus. Doon naman natin makikita grabe, naghihingalo na siya. Ang sabi niya, patawarin niyo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Huling hininga ng ating Panginoon, pagpapatawad pa rin ang kanyang sinasabi sa atin. Sinasabi, yung pinagkukwentuhan natin. Ayun. Na parte ng pagpapatawad. Okay. Na pwede mong i-share sa atin. Na, yung Sponsor time! So this podcast is brought to you by Dems Auto Performance. Dems Auto Performance Shop offers automotive servicing. And verify sila ng kahit anong klase ng sasakyan. Huwag lang eroplano. Located at Alapang, Trinidad, Benguet. Of course, they also offer off-road servicing. Sa mga naglalaro ng off-road, gusto mong pa-convert ang sasakyan sa off-road, you can visit Dems Auto Performance at Alapang, Trinidad, Benguet. Or you can also visit their Facebook page, Dems Auto Performance. Paano ba natin umpisan yun? May nasabi ka kasi sa sakyan kanina na tungkol sa parte pa rin ng pagpapatawad. Kung pwede mong i-open sa atin. Yung parte ng pagpapatawad na kailangan natin. Ano yung mga hakbang? Hakbang. Number 1 kasi, mapapatawad mo ang mga tao. Ulitin ko, yun naman ang basic Kailangan makita mo ang sarili mo na ikaw din nagkakamali. Pumapalpak ka din, nakakasakit ka din. Kailangan maintindihan natin yun. Na gaya ng sinabi mo, kapag ma-pride ka, nalaing ako. Ano agbidbid boat? Isang side lang, isang side mo lang ang Kaya sabi ko nga, bilang isang magulang, hindi perpekto. Sabi ko nga, hindi ako mag-ipokrito talaga. May mga hindi tayo kontroladong nangyayari sa bagay. Okay. Yung anak ko, sabi ko isa sa mga bagay na sabihin natin yung termino ngayon, pasaway din. Na tinuturuan ako ng Diyos sa bagay na yun. Nagtuturo ako sa school, pero ang anak ko pasaway. At
totoo nga po yung sinasabi nila na hindi porket bumbero ka, hindi ka na masusunugan. Hindi porket teacher ka, lahat may tuturo mo sa anak mo. Di ba? Hindi silang pinakamatalino sa klase. Sila pa ngayong bagsak. Ay, huwag naman sana, huwag naman. Sa totoo lang, ito nga sabi ko si Kuya Marvin ay hindi perpektong ama na umaasa lang sa grasya ng Diyos, nagkakamali. At ako nga, mismo, anak ko, sabi ko nga pasaway din. Kaya tinuturuan ako ng Panginoon na, actually, sumasalamin nung bata ako, nakakagit. Parang ako to Ito yung parang gano'n, di ba? Papa, Ako yun na. ako yun na. Yung bangs lang hindi. Iba yung mga Iba na ngayon. Iba na. Parang sumasalamin sa akin ito. Tapos, every time na binabalikan ko yung scriptures na magpatawad ka, pinatawad lang kita. Doon ko na, oo nga. Talagang timing. Actually, timing ito. Diba? Lakas ng loob ko. Yeah! Huwag mo tayo! Nagsishare tayo ng mga crowd ng mga estudyante. Pero anak ko pala, nandun pala, pasaway, di ba? So, Ilang beses ka nang natawag sa... yun ang nakakaya. Nakakaya. So, kakilala. Yung... yun ang nakakaya, di ba? Totoo. Kilala mo yung teacher, yung principal, tapos yung anak ko, nasangkot, may dalang kutsilyo. Buti na lang, sabi ko nga sa anak ko, dapat pang dilo, magdala ka na rin ng palaman para kumain na lang kayo. Yun talaga. Sabi ko, ilang beses niya ginawa, sabi ko. Sabi ko, ako hindi ko tinotolerate yung bagay na yon. Pinagsasabihan ko talaga. Sabi ko, Lord, ano bang gagawin ko sa bagay na ito? Yung anak ko, pag sinabi mong umupo, tatayo. Baliktad sa sasabihin. So yun yung bagay na tinuturuan din ako na hanggang ngayon, ang pagbabatawad ay isang bagay na mahabang proseso. Alam niyo, ito naalala ko yung pagkakamali ko din nung niyakap ako ng anak ko. Sabi nung anak ko, Pa, sorry Alam mo, bilang isang ama, alam mo, parang nakikita natin kung paano ang puso ng Diyos Ama sa atin na every time na nagsasorry tayo pala at nagpapatawad. Alam mo, doon yung bagay na nung last day lang ito, makaraan lang, niyakap ako ng anak ko. Sabi ko, Pa, sorry Sabi ko, sige, sabi ko. Tapos, every time na natutulog siya, talagang pinasadyos ko na lang. Pinasadyos ko, nililihans ko nga Lord, sabi ko, hindi ka kontroladong batang ito. Pero pilit ko siyang patatawarin. Pilit ko siyang patatawarin kasi pinatawad mo rin din ako. Ganun ang ginagawa ko. So, yun nga, sabi ko nga, tama yung sabi mo sa akin, forgiveness. Na timing ito, sabi ko. Ito yung tinuturo sa akin ng Panginoon. Yan ang tinuturo nga. Ang pagpapatawad. Parang additional lesson, kumbaga, kasi yung mga napagdaanan ninyo noon, nagawa niyo pang magpatawad. Tapos, ito, dumadaan na naman. So, yun yung sabi ko, Lord, salamat sa lesson. At ako naniniwala, alam mo ito subok ko ng Panginoon minsan. Kapag may dumadaan sa aking dagok, may opportunity dumadaan. Sabi ko, Lord, kilala ko ang aking Ama sa langit na ganito yung sitwasyon niya. Madalas kapag every time na may struggles ako, may miracle, yung misis ko nagkaroon ng sakit sa kidney, nag-miracle ang Diyos, nawala. Nawala yung sakit niya dun sa mga, sabi ko, nagkaroon ng ngayon naman sa dibdib niya, naniniwala. Although, alam ko na poproseso ng Panginoon. May paraan. Misis ko naman, ngayon, nagme-ministry naman siya sa sementeryo. Siya nga naka-assign ngayon. So, yun. Ayan. Oo. Talagang... Although, yun nga, sabi ko nga, ang pagpapatawad, kailangan proseso yan. Parang kung yun, isa siguro sa mga maraming dahilan kung bakit may mga iba na takot magpatawad. Para kasing nagiging binababa mo lahat ng depensa mo na magiging vulnerable ka, na sabi ng English, kapag nagpatawad ka. Parang
Kasi nilalagay mo na rin yung tiwala mo doon. Hindi na niya uulitin. Parang ganun yung ano. Pero gaya nga ng sinabi mo, proseso siya. Talaga. Proseso siya. Na kailangan pagdaanan natin. Anyway, naiisip ko lang doon sa ano, doon sa mga yun, mga tatay na tayo ngayon. Oo, di ba? Subukan mo rin yun, no? Naiisip mo na kasi tapos iisipin mo rin yung mga pinaggagawa mo noon, Di ba? may nabasa kasi ako doon na sabi, matalino daw ang Diyos. Kasi nung bata tayo, hindi siyempre nalusutan natin lahat ng kalukuhan natin. Oo, lusot eh. Ngayon, ang parusa daw ng Diyos sa atin ay binigyan tayo ng mga anak na ganun. Oo, parang second generation. Yun, no? parang ganun. Yun daw ang parusa. Aray ko, wag naman. Binigyan tayo ng anak na teenager. Yun daw. Kasi sa pag nag-teenager na ng mga yun, doon daw ano eh. Sabi ko naman, wag naman husan. Oo. May teenager ka na ba, anak? Wala pa. Ang panganay ko, 4 na taon pa lang. Ayun, yun din. Hindi, nabasa ko lang kasi sinasabi nun. Yun. Stand-up comedian din yata yun nagsabi nun. Parang, yun daw yung parusa sa'yo. Kasi nung kabataan mo, sigurado ako, loko-loko ka. Ngayong tatay ka na, ang parusa sa'yo. Di yung teenager mong anak. Oo, may punto rin, ha? Oo, oo. Wala na. Natawa lang ako kasi biglang napaisip din ako eh. Ano ba yung may ginawa ko noon? Yung mga ganun. Huwag naman sana. Oo. Kaya magpatawad na tayo. Patawad. Simulan natin ang taong ito na magpatawad, tama, pa isa-isa. tama. Mas maganda, maganda ito, ano ko lang ilista nyo yung mga pangalan. Ito ilista mo yung mga pangalan na nakasakit sa'yo. Ako personally, ilista mo yun, mga nakasakit sa'yo, and then pray for them. Very powerful ito. Although, idudulog mo siya sa Panginoon, Lord, ito mga taong ito nakasakit. Alam mo, pasasan pa, nagkakaroon ka ng ano. Di ba? Magpatawad tayo. May benepisyo ang pagpapatawad. Di ba, nagsabat kayo ko, di might iisa yung one yun. Hindi ko, di ba, pag may atraso sa'yo, Iiwasan. para kang wiper ng sasakyan. Talagang walang pansinan. Walang pansinan. Saka, Block sa Facebook. block sa Facebook, di ba? Tapos magagawa pa ng dami account. Luk-luk ka. Kokomentan ng negative. Negative yung Facebook. Ano, ginaginday tako lang. Di ba? So, ganun. So, kaya magpatawad tayo. Magpatawad. Yan ang ano. Huwag ka maging bilanggo ng sarili mong krimen, sabi nga nila. Tama. Kasi ikaw din ang epekto. Kalusugan mo. Makaka-apekto sa trabaho mo. Totoo ito. May pagkakataon na nag-perform ako na nangyari yung mga yun. Hindi ko pwedeng i-cancel. Clown ako eh. Clown ako eh. Kasagsagan ng mga sama ng loob. Makaka-apekto yun sa performance mo sa trabaho, sa habang nag-iwa ka na siguro. Sikat ito. Nai-imagine mo yung mukha, sibuyas, yung kagal. Apin ko kasi. Di ba? Pala kasi siya na lang nasa isip mo eh. Kasi mananahan siya sa isip mo, totoo lang yun. Magiging bilanggo tayo ng sarili natin krimen. Lahat siya nakikita natin. Tapos magbabuhay ka pelikula. Dapat pinultong ka na. Di ba? Ganun, magiging bilanggo ka talaga. At pwede rin lumabas yung galit mo sa ibang paraan na parang mapagbubuntunan mo ng galit yung iba. Inosente, Oo, magiging sila. Kumbaga, shock absorber ng mga mo. Di ba? Imbis na adobo yung niluluto mo sa pamilya mo, tuyo. Na kayo mo. Di ba? Makaka-apekto. Kaya ang pagpapatawad ay isang palayain tayo sa bagay na yan. Yes. Hindi tayo maging nagda-drive ka, di ba? Doon pa lang ngayon, may puri. Busin, langgong ka mga, busi-busina ka. Ako nakakarami na ako ng ganun. Di ba? Cut kang ganun, cut. Sabi ko, madumpar ka. Lalo na kapag umaga, ay nako. Di ba ganun? So, we need to forgive ourselves din naman. Yeah. Na anong way yun?
Patawarin natin din ang ating sarili. Mhm. Kasi condemnation. Kaya nga si David, di ba, sa Psalm sabi niya, kung in-encourage na rin niya ang sarili niya. Pero pumalpak siya. Pumalpak siya. Pero ang sabi ng Book of Hebrew, siya ang malapit sa puso ng ating Diyos. May ilang beses man tayo nagkamali, hindi yun ang gagapos sa atin para hindi tayo magpatuloy sa buhay. At magpatawad tayo. Tama. Yung ano din is parang wala namang taong hindi magkakamali. Oo, lahat tayo papalpak. Papalpak. Ang Diyos hindi nagugulat kapag pumalpak ka. Tama. Di ba? Ay, pumalpak si Hindi ganoon ang Diyos eh. Kaya nga sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayo'y nabibigatan, pagpapahingayin ko kayo. Ang Diyos hindi siya nagugulat kapag tayo napapagod na sa buhay at nagkakamali din talaga naman tayo. Kaya nga sabi niya sa John, di ba, na ang tao ay walang kasalanan, siya ay sinungaling. Di ba? Kaya ang Diyos ay tapat sa mga lumalapit sa Kanya. Humihingi ng tawad sa madaling salita. Humingi tayo ng tawad. Humingi ng tawad at nagbibigay ng tawad. Ayun, tama. Humingi tayo ng tawad. Tawarin natin sila. Any other mga commitments natin ngayon? Na mga ginagawa natin. This coming February 9, meron po tayo sa Hope Heaven Healing Center. Ito po ay programa ng mga prostitute na gusto magsimula sa buhay. This coming February 9 po ito. Ang aming target by the grace of God, itong ministry ito ay yumayakap sa mga kababaihang itinutulak ng mundo at yung mga nagbebenta ng aliw. No? It's coming February 9, diyan po sa iano ko po yung area pa, pero confirm na po iyon. Ito po ay isa pong center na kumakalinga sa mga kababaihan na So center yun po, talagang building na. Building na sa Hope Haven Healing Center. Ito po ay yun nga, gaya po ng sinabi ko, ito po ay mga nagbibigay ng pagkakataon na pwede makapagsimula ang mga prostitute na magsimula ulit at maalis sila sa trabaho ngayon. Okay. Actually, ito po ay God's answer prayer. Gaya nga ng sinabi ko, alam naman nilang testimony ko, ang aking asawa ay dating ganoon din siya. She was a prostitute before. Siya biktima ng maling tawag dito, recruitment sa kanilang probinsya, dinala sa Manila. Yung pala, ang magiging trabaho nila ay prostitution. Paano kayo nagkakilala? Sa kaibigan lang. Tapos yun na, actually, ang nangyari lang, wala naman kaming balak talaga magpamilya eh. Laro-laro lang, di ba? Di ko alam. Wasak siya noon. Ako din, ganun din ang sitwasyon ko. Pinagsama kami. Nangapa kami gumawa ng pamilya. Kaya ang dami namin. 7. Yung anak ko, namatay yung isa. So yun, binabati ko pala ang aking misis. Nasa siya ngayon, sa sementeryo, sila yung naka-assign doon. Ministry sa sementeryo, yung mga street children doon, sila yung And then, this coming February 9, yun po. God's answer prayer din, itong ministry ito. Nawa, daluhan po ng ating mga kababaihan din. Yun yung sila yung umiikot sa Center Mall. Center Mall sa overpass doon. Alam naman natin, nagiti taxi driver, mo yung nakatakdar dito. Sa may iti ministry. February 9. Yun po ang ating bagong ngayon. Sinasama sa mga yung schedule mo ngayon parang masyadong punong-puno. Medyo, kasi Bible month po ngayon sa schools. At yung iba sa ibang lugar. Mamaya, ngayong araw na to, meron po tayo dyan po sa Children's Park, dyan po sa Trinidad. Children's Park, sarap naman. Harap ng Children's Park. Unfortunately, mamayang 7 o'clock magla-live ito. Yan po. Ila-live. Nandyan po kami. Konting kasiyahan sa bata at mamimigay kami ng lobo. Lobo. Kasi yun nga, sabi ko nga,
simpleng lobo pero malaking impact sa bata. Sabi nga namin, hindi nabibigyan ng lobo no, hindi natin naranasan mabigyan ng lobo nung araw, mamimigay tayo ng lobo ngayon. Yun. Meron din ba kayong mga parang pa-training kumbaga sa mga gustong halimbawa sa mga gustong maging ventriloquist? Meron, opo. Meron po kaming Fellowship of Christian Magician. Pwede nyo pong ano po doon, i-message. Fellowship of Christian Magician, Luzon, Visayas, Mindanao. At ang mga puppeteer po doon ay galing po sa Batibot. At isa po tayo doon. So, we are trained. Nagtitrain po tayo. And also, gospel illustration. Kumbaga, ang term na ginagamit namin kasi gospel magic. Pero hindi yung magic na ano. Kumbaga, illustration siya. Kunyari, yung apoy, gano'n. Yung ginagawa ko ngayon, gano'n. Yun. So, nagtitrain po kami noon. Actually, nagtrain kami sa Itogo. Nagtrain din kami dito sa Baguio before with yung organization po namin, Fellowship of Christian Magician. Galing po may sa ibang bansa. So, nagtitrain din kami online, Zoom, and then pwede rin po sa inyong lugar kung sakali. Oo. Pwede. Marami. Pwede ho. Pwede nilang i-chat po kami. I-chat. Saan kayo nila pwedeng contact? Sinearch ko yung number mo noon, ay yung name mo noon, yung pangalan mo noon. Daming lumabas. Number? Oo. Nagpalit na ako, nasira yung cellphone eh. Okay, pwede nyo po ang Marvin Marquez, mag-message po kayo, and then babasahin ko po. And then Facebook. Marvin Marquez po. Ayan. Usapan natin yung gusto nyo pong training. At sa mga gusto rin bumili ng puppet, pwede po namin kayong ituro kung saan kayo makakabili. Mga Christian din naman, mga mascot, gumagawa rin po ang ating mga kasama. Yung nakikita yung mascot na ibaho dyan sa session room, gawa po ng ating kaibigan, si Tiger Shock. Hello, Tiger Shock. Dimple, good afternoon. Yeah. Baka hindi pa nila alam, nagbabasking kayo ng every Sunday din. Sunday. May 2 hour, mga hapon after church, nandun din kami. Konting kasiyahan sa mga bata. Okay. Kantahan, ganun. Ganun, okay. Nakita ko si yung mga si Sag-iyo. Sige, nandun. Nandun si yung Singing Matching. Singing Matching. Oo, tapos nandun din si Pidots, nandun din si Patrick. Saka si SpongeBob, nandun din sa dinadala ko minsan. Saka si Hunyango. Yeah. Mabili pa si Pilots. Oo. Actually, yun. Ginagawa namin, hindi lang siya for fun, kundi para inform sa kanila na bawal talaga ang droga. Actually, material lang yun. Kumbaga, ginagamit lang natin yun na pagpapaalala sa kanila. Bawal aminin man natin sa hindi or kahit sa ang political yung pinaniniwala nating political. Siya naman talaga yung nagpursige. Yun. Na marami na akong pero syempre alam natin marami na tayong mga kaibigan na mga alagad din ng batas at ang iba rin ay mga ministro at ang mga iba rin ay mga opisyal na kapag kakausapan natin off the air, sasabihin nila na doon naman sa mga panahon yun na parang naramdaman natin na ligtas tayo. Hindi ko sinasabi ito kasi may sinusuportahan ko si Duterte, pero sinasabi ko lang yung sinasabi nila. Kinikwento nila sa akin. Yun din daw yung time na parang feel ng tao is safe sila. At siya rin yung parang nagpursigi talaga na mangampanya sa laban sa pinagbabawal na gamot. Yung mga paraan din lang, yung mga proseso na nangyari during that time is of course may mga hindi maganda, pero yun nga, yung kung titingnan natin kung sino yung nagpursige para labanan ng droga, siya naman. Yun. Yun ang ginagamit namin siya. At marami pang iba na lalabas. Nararamdaman mo ba na nandun pa rin, malakas pa rin yung suporta sa kanya pag, halimbawa? Mayroong actually, yung pag binitaw namin yung linya niyang
Oh my God. Oh, yun. You know, wala man akong paligoy-ligoy kung paminawan nyo man tong sinasabi ko. Kayong magdroga, masirang yung mga ganun. Yung pag binitaw namin yun, napapangiti sila. Although yung iba na siguro kung titingnan nila yung yung kung politika, kung ayaw nila sa kanya, may mga sigurong hindi rin natanggap. Pero karamihan naman napapangiti. Kasi kumakanta pa nga ng Jopay yan eh. Si Pidots ko kumakanta ng Jopay. Ayan. Kumakanta ng Jopay, Narda. Kaya... Session Road, 2 p.m. Kumakanta siya ng Narda, Jopay. Nagbubudots pa yun eh. Yun si Pidots. Pidots yun. So yun, nandun po tayo. Ayan. Saka yung ang tabayanan nyo, meron akong yung si talking board. Ikagagawa ko lang. Talking board. Nakita mo ba yan, post ko? Bayan nyo, lalabas po yun sa yun yung board na nag-iiba ang kanyang boses. Nakita ko yun. Yun. Gagagawa ko lang siya. Yun. Ay, kung ikaw, alam mo yung sinasabi mo kanina, na parang pangarap ng nanay mo sa'yo maging teacher. Teacher ka ngayon, tapos yung mga ganyan ang pakwela mo. Siguro lahat ng estudyante dito papasa. Kala ko. Promise. Lahat ng estudyante dito. Kasi, yung mga ganong paraan, hindi nila makakalimutan yung mga leksyon. Ganon. So, alam mo. Pero, ayun din, may mas magandang pinagdalhan sa'yo ang tadhana. Yung ginagawa mong share the ministry through that. Parang yun yung sinabi ko. Ganon din. Marami ang makikinig kasi ang ganda ng pagkakadeliver, yung paraan ng pag-deliver, maganda. Yun. Grabe. Malay mo, mag-perform kami dito, di ba? Iyan din. Balang araw, ina-arrange ko lang. Pero, di ba? Yan, marami kayo, ikaw, tapos yung marami akong gustong dalhin dito. May grupo kami ng ganon. Skit. Magkakasama kami skit, puppetry, and then dancing. Magkakasama kaming grupo. Sa school, pwede kaming Kasi ginagawa namin yun sa Baguio eh. Marami akong gustong dito, mga ganito. Yung sa'yo, yung parang sa children's ministry to puppetry, ventriloquism. And then, hindi ko alam kung na-encounter mo na yung pag-asa para sa kabataan project. Oo, tama. Si Ma'am Jessa. Actually, kabatch ko yan. Gusto ko ring dalhin dito na mag-share sana ng kung paano natin parang protektahan yung mga bata laban sa trauma at paano yung parang pakikipag-deal natin. Tama. Kasi tama yun. Ibang training yun. Actually, nag-train din kami doon. Paano nga bang... Hindi rin pala basta-basta. Hindi. May mga bagay na ingat ka sa sabihin mo na maaaring matrigger siya. Ganun. Minsan nga, kailangan mo lang makinig lang eh. Kailangan yung labas yun, napakalaking bagay pala pakikinig. Yung pakikinig. Kasi lalo na dito sa mga kapatid natin na nasa Christian ministry, may mga iba na talagang yung imbis na makinig sila, gusto nila magbigay agad ng advice eh. Parang gano'n. Saka isa sa mga bagay na ngayon sa mga PK, pastor kid, isa sa mga bagay na masakit na katotohanan na dinidiktahan sila sa panawagan ng kanilang ama. Ano ibig sabihin? Apay ni papam ka, pastor ang pingakasta ka. Yun. Ganun. Yung mga ganun. Alam mo ba, pastor, na nung pagkabata ko, buti na lang hindi hanggang sa high school ko, pagkain ko yan umaga-hapon. Pwede, anak ni Pastor Kutkaste. Diba? Pero sabi ko nga, ito alam ko inalaw ng Panginoon na maari, yun din ang isang bagay na sa sir na mapatawad din yung mga taong nagsabi sa inyo. Yeah. At bilang sabi ko nga, P-Kids nag-handle na kami ng P-Kids. Nag-iyakan ng P-Kids talaga. Although ang anak ko ganun din naman, hindi naman ako pertong magulang. Isa sa mga bagay, parang nasa aquarium kasi ang P-Kids na bawat galaw mo, ang pingakasta. Tama. Di ba? Yung sinasabi ko is parang nasa glass house kami. Yung tama yung sinabi mo, parang nasa aquarium na
Wala kang mapagtataguan. No? Di ba? Kailangan perfecto ka, hindi ka babagsak. Di ba? Ang isa doon is bawal kang, bawal magalit. Huwag ka magkamali. Yun, yung may sinabi ka lang is, akala mo nagbibiro ka is, sila ka nga anak ni pastor. Yeah. Ang masakit doon, kung bata lang siguro, okay lang magsasabi kung bata. May mga time na pati yung matanda, makapagsabi ng gano'n. Yun nga ang masakit eh. Pinakamasakit. Isa sa pinakamalalim na sugat, hindi galing sa labas. Minsan sa loob ng church. Sa loob ng church, mga elder, hindi naman sa nila lahat ha. Minsan ganun. Na minsan, ang tingin na lang sa pamilya ng pastor ay dapat perfect. No. Kaya isa rin sa mga ididil sa atin yun lagi sa lahat, mga PKids na patawarin. Isa sa mga pinag-usapan namin yan nung PKids conference natin. Isa pang masakit. Yun. Labas ko na. Kas muna to papatawarin. Labas ko na. Hindi, yung nagkamali yung anak niya. So, pinagsasabihan niya, yung ginagawang ganyan. Bakit ginawa mo yan? Jay tupay nga ikat, anak ti pastor mo ikat, ararami din namot lang, napigpig, sapay ngom siyak na ginom. Yan mga ganun. This podcast is sponsored by Monoflore's Egg Poultry. So Monoflore's Egg Poultry sells fresh eggs, and they are available in the locality of Mankayan. Of course, you can check them out by checking their Facebook page, Monoflore's Egg Poultry. Check them out right now. So parang tuloy naging kasalanan ko na uminom. Na uminom yung isa. Dahil uminom ako. Yung mga ganun na bagay. No, it's parang bygones na sa akin. Parang okay lang. Umabot naman na ako sa edad na ito na sinasabi ko rin na at ina-accept ko na yung pagiging minister ng tatay, pagiging pastor ng tatay ko, ang naging daan ng pagpapala para sa amin. Na kung iisipin mo, pastor, walang source of income. Oo. Kaya nga kailangan natin mag-tent making eh. Pastor, walang source of income. Paano niya napag-aral yung 5 anak niya? So, yan, gustong pisa sa akin. Tinitingnan ko is parang, paano kami nakapag-aral? Wala kaming resources. Walang resources ang nanay ko, walang resources ang nanay ko, pero nakapag-aral kami. So, yun, that's the grace of God. Amen. Bendisyon ng Panginoon yun. Pero meron pa rin yung mga ganong sitwasyon talaga, and talagang malilito ko rin kapag bata ka, yung ganon, na dahil anak ka ng pastor, talagang ang tingin ng tao sa'yo, dapat ganito ka rin, dapat ganyan ka rin, which is talagang nakakasakit. And but dapat mindful din tayo sa mga sinasabi natin sa mga anak ng pastor. Ang mga anak ng pastor ay tao lang din. Ang pastor ay tao rin. At di ba sabi natin, walang taong perfecto. Lahat nagkakamali. Kung ano ang pagkakamali ng mga anak ng pastor ninyo yan, itama natin yan at huwag nating sabihin na, bakit ka ganyan? Anak ka ba naman ng pastor? Yeah. So, parang sa akin din is na alam ko din na bilang anak ng pastor, mas malaki ang responsibilidad mo kaysa mga ibang bata. Alam ko na rin yan noon din. Pero ang bigat nun ha, burden yun. burden yung standard kasi yun nila. Pero wag nating kalimutan na sila rin ay bata. Yun ang nakakalimutan usually. And I can feel, alam mo kung may mga, siguro nakita mo kung paano sila umiyak. Yan. At kung paano sila umiyak at paano nila i-share yung kanilang hinanakit, yung sabi mo na pinuntahan mo na PK conference. Parang yun din ako. Patago nga lang. Tinago nga lang ng... sorry. Tinago ko lang ng matagal and parang sa akin is wala na rin. In terms of forgiveness, napatawad ko na sila kasi yun nga, yung parang lagi kong sinasabi na tao tayo, nagkakamali tayo. At sila, yun din ang pagkakamali nila. Nagkataon lang yung pagkakamaling ginawa nila, nakasakit sa akin. And it's part of life. Part of life. So parang,
Yeah. Kailangan nating magpatawad. Magpatawad. Ayun. Yan. Yan. Yun ang talagang dapat na maituro. Ano? Yung sinasabi mo din na ang pagpapatawad ay proseso. Proseso. Proseso yan. Matagal or hindi, pero proseso yan. At gagabayan ka ng Panginoon kung isasangguni mo sa Kanya. Wow. Ayan. So, Pastor Marvin, thank you so much. Ay, maraming salamat. Oo, salamat sa pagkakataon na pinaunlakan nyo. Oo. And hopefully we can have more. Naman, mas gawin nating Yeah. nakakatawa. Oo. Yan. Hindi, nakakatawa naman. Nakakatawa. may mga ano naman, may mga bitaw naman si Pastor na talagang pang stand-up comedy rin. Eh. Manipis lang. Manipis. Yan. So abangan, baka in Malay the mo. future. O, di ba? Mag-partner tayo. Oo, di ba? Pwede. Yan. Pwede rin. Yan. Tingnan natin. Yan, sanggunin natin sa Panginoon. Naman. At yan, tingnan natin kung saan tayo dadalhin. Ayun. Anyway, thank you so much. Salamat. And hope to see you soon. Okay. Yeah.